Ayos, mamaya. Sige. Gandang umaga sa inyo lahat. Morning. Ngayon po ay magaganap ang Trillion Peso March movement. Doon po sa People's Power Monument. Sabi nila, ang mga Pilipino ay hindi na dapat maging resilient at manatiling tahimik pagdating sa korupsyon ng ating mga pinuno. At sa pamagitan ng isang boses at isang mensahe, patuloy daw na i-denounce ang korupsyon na nagaganap sa ating bansa. At ilingin ang hustisya, transparency, and accountability. So maging mapagsiyasat po tayo. Normal sa isang Pilipino ang resilience siya, mapagtiis. Dinaanan po yan natin, maraming nanakop sa ating bansa. At natili po tayong tahimik. Buti nila mayroong mga bayani natin na nakipaglaban para hindi po tayo masabot ng ibang bansa at nagbuwis ng buhay. Pero sa panahon daw ngayon, patalamak na korupsyon, yun na dapat manahimik. Kaya yung sabi nga, yung katahimikan, hindi siya, siya raw ay false humility. Ang katahimikan na hindi magre-resulta ng pagkakaroon ng pagsasaayos. Isang kadalasan ang katahimikan na natiling walang alam sa tunay na nangyayari sa ating bansa. Pero ingat din daw dahil maraming kumakalat na mga peking balita ngayon na nasa ilalim lamang ng pansariling ambisyon, lalo na sa politika. So, doon daw tayo maging maingat. Pero as a Christians, as a church, and as an individual saved by grace, let us also continue to denounce different forms of idolatry in our lives that hindered our pursuit on holiness and righteousness. So denouncing any forms of idols that hinders our pursuit of holiness and righteousness. Yan po yung sinasabi na bilang mananampalataya, patuloy po tayong may paglaban din sa iba't ibang klase na nagiging hadlang para maging malapit tayo sa Diyos, lumakad sa kabanalan at sa katuwiran. Kadalasan, marami ko naririnig na Kristiyano. Hanggang ngayon hindi siya aware na karga-karga pa rin niya ang turo ng Katoliko, tradisyon, na hindi niya napapansin. Ito na ay lumalabag at kumukontra sa salita ng Diyos. Lalo na sa pagdating sa mga mahal natin sa buhay. Naniniwala ako at umahanga ako sa stand ng mga Iglesia ni Cristo na ang kanilang mahal sa buhay, pag namatay na,
ihalatid lang nila sa sementeryo. Pagkatapos nun, wala na silang babalikan. Wala kayong makikitang Iglesia ni Cristo na pupunta na ng November 1 at November 2 sa sementeryo. Even sa birthday nung namatay. Katoliko lang nagtuturo pagdating sa doktrina pagtungkol sa taong namatay. At yan ay hindi makikita sa Scripture. Si Kristo mismo ang nagsabi, hayaan mo ang mga patay sa mga patay. At pagdating sa ating pag-aaral ngayon, sa mga ninuno na nila, sa mga patriarchs, iniingatan lang nila yung buto pag lilipat sila sa ibang lugar. Pero hindi sila pumupunta ng birthday nun or araw ng mga patay. Turo po yan ng Katoliko at yan po ay bumabagsak sa idolatry. Kaya ang ating teksto ngayon, susundan ko yung ating pag-aaral last time patungkol dun sa kalalakihan. Yung hamon ng Diyos sa mga kalalakihan, gampanan ang trabaho, ang role, ang duties and responsibilities ng isang lalaki sa isang pamilya. Dahil ang kanyang patungkulan ay napakahalaga para sa pagtataguyod ng isang maayos na pamilya. Karaming lalaki niyo yun, ang taglay lang pagiging masculine. Pag nakaisa na sa babae, tinatakbuhan na yung kanyang responsibilidad. Naiiwan ang babae para magtaguyod ng kanyang pamilya. Kasi, because sa lalaki, ang pagiging masculine daw, pero hindi sa pagiging maibigin. Ang lalaki ay makasarili. Kaya ng ating pinag-aralan nakaraan, si Adan ay makasarili. Niisip niya lang yung kanyang sarili. At yung isa naman, ayaw magpasako. Kaya inuulit yung role nila na hindi dapat mag-shackle, magkaroon ng chaos, at magre-resulta yan ng kaguluhan, lalo na sa pamilya, sa society, at sa ating bansa. Kaya ngayon, ating pag-aaralan ngayon, kung nakaraan ay yung covenant ng isang lalaki, ngayon naman yung covenant ng isang pamilya. Ang isang pamilya na hinango ng kanyang Panginoon sa lugar na kung saan dadanas siya ng walang hanggang kaparusahan. Ang teksto po natin ay Joshua. So binasa na po ni Deacon Jojo. So mahaba po siya. So hindi ko na rin babasahin. So ito po ay hawak-hawak ko bilang household covenant. At ganoon din naman yung ibang iglesia. Minensahe ito, pero verses 14 and 15 lang. As for me and my house, we will serve the Lord. So isa sa mga motto ko ay Dum Bibimus Servimus. Sa Latin, ang ibig sabihin po niyan ay while we live, we serve. So, inimbitahan ko kayo na manalangin muna at tayo lumapit at tumulog sa ating Panginoon sa panalangin. Dakilang Ama, kami po patuloy na nagpapasalamat sa inyo sa umagang na to na ninais niyo ang bagay sa amin na dumulog sa inyo at bigyan ng pribileyo na muli makanig ka sa inanging araw ninyo na kung saan ang bagay sa amin ay patuloy ng papasalamat, pagpupuri at uluwalhati sa inyong dakilang pangalan. Tunay nga na napakadakila nyo, kayo po ay nanatiling tapat sa buhay na bawat sa amin, sa kabila ng aming mga nagagawang kasalanan at maraming pagkukulang pagdating sa paglilingkod sa inyo. Kaya dalangin po namin ang araw na to ay patuloy naman na maging pagpapala sa amin ng inyong salita. Patuloy po kayo mangusap, patuloy po kayo magbigay ng paalala, at patuloy po kayo na magbigay ng liwanag ng karunungan sa aming isipan. Upang sa ganun,
Sa araw-araw na aming paglakad sa buhay na to, ang salita niya magiging tanglaw namin sa aming lalakaran. Upang hindi po kami matisod sa buhay na ito. Kaya tulungan niyo kami na patuloy na nakipang kami ng karunungan sa pagkakakilala sa inyo, sa mas malalim na pagkakakilala sa inyo. At alam po namin na sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, kayo po ang magbibigay sa amin ng biyaya na kaliwanagan pagdating sa inyong salita. Tulungan niyo po ang bawat sa amin na manatiling tapat sa inyong harapan. At sa mga oras na kayo po ay bumalik, o kung mga oras na kami po ay murap sa inyo, maabutan niyo na ba ang bawat isa? Mabuti at tapat na nagiging pagdamang sa inyo. Po ang aming samdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. Ang aklat po ng Josue o Joshua, siya po ang unang aklat ng historical books ng Old Testament. Siya yung 6th book. After ng 5 books of Moses, yung Pentateuch, yung Book of Law. Ito po yung unang-unang naratibo ng istorya ng pagliligtas ng ating Panginoon. Yung deliverance, protection, and provision. Pagdating na naman ng mga susunod, sa Judges, sa Kings, may tamis cycle. Deliverance, protection, provision, tapos yung pagbagsak na naman sa kasalanan, idolatry, tapos gano'n naman, deliverance, paikot-ikot lang yun. At makikita natin, napakatingkad ng grace sa Old Testament. It was all grace in spite of their sins. So ngayon sa ating teksto, Joshua reminded Israelites on how their God delivered them from Egyptian bondage. So yung sinasabi nga na verse 1 and the following bago dumating sa verse 14. At sinasabi niya rin, and how they were protected from the Red Sea and from wilderness. And how their God gave them victory over Amorites. Sabi sa verse 3. So that they possess their lands, yung promised lands. And how he returned the curse of Balaam to them into blessings. Sabi sa verses 9 to 10. And same thing, when they crossed Jordan to Jericho, ganun din ang ginawa sa kanila. God gave them victory. They have the land of which they did not labor, and cities they did not build. Eat the fruits of vineyards they did not plant. Sabi sa verses 11 to 13. At pagdating ngayon sa verse 14, isinasabing Shechem dyan. Ang Shechem was the place where Abraham first encounters Yahweh and enters covenantal relationship. Yun sa Genesis chapter 12 verses 6 to 8. Kaya ito na naman sinasabi nga ng covenant renewal through Joshua. And now in the same place, he facilitates a final covenant renewal ceremony. So makita natin pagdating ng verse 28, 29, after none, renewal, namatay si Joshua at the age of 110 years old. Ibig sabihin, nararamdaman niya na. Si Pastor Rolly saka ako, every time na mararamdaman namin yung mataas na high blood at nahihilo, we consider that as final moment. Kaya ang turo ni Pastor Noel, every time mamumuhay tayo sa mundo na to, consider natin, ito lagi ay last day. And after that, we consider another day as a bonus
a grace from the Lord. Kaya nga, every time na gagawa tayo, every time na mag-preach kami, turo ni Pastor Noel, consider this preaching as your last preaching. Do your best. Ipasa mo yung mensahe sa iglesia. At tinuturo niya sa verse 14, abandoning all forms of idolatries from past, present, and even sa future. Kaya sa nag-aano ng covenant dito. And sabi sa verse 15, sinabi niya, sa nangyari sa nakaraan ng pagliligtas ng Diyos, protection and provisions, ang sabi niya, nandito ngayon tayo sa crossroad. We have to choose. Kasi from past, even sa present, ang naging problema ng tribes sa panahon ni Joshua, yung utos ng Diyos na lipulin lahat, ang ginagawa ng tribo, nagtitira sila ng kaaway. Nangihinayang sila. Gagamitin na lang natin silang alipin. Pero sabi ng Diyos, hinayaan niya na lang ang kanilang kagustuhan. Kasi hindi nila alam, ang paglabag nila sa aking pinag-uutos, mayroong consequence. At ang consequence, yun yung magiging trap. Yun yung magiging tinik sa kanilang leeg pagdating sa buhay bilang Israelita. Yun ang magpapahirap sa kanila. Yun ang mananatili na kaaway na binubuhay nila sa kanilang lupain. At yun sinasabi nga, even yung mga kultura na yun ng Diyos-Diyosan, nandun pa rin yung kanilang impluensya. Kaya makita mo, yung past, present, and future, tinitignan na ni Joshua kung gaano kahirap mamuhay bilang Israelita dahil na rin sa kanilang kagagawan. Kaya sabi niya, verse 14, abandon all forms of idolatries. Ang idols po, yung sinasabing mas mataas pa ang pedestal niya sa Diyos. Pag inuuna mo ang maraming bagay kumpara sa Diyos, yan ay idols. Yan ay small letter G na gods. Gods of this world. Pagdating na 16 to 18, ina-affirm ni Joshua ang kanilang alliance to God through their experience in the past. So, nire-reiterate niya, nagkakaroon siya ng affirmation. Sabi ni Joshua, kung ganyan kayo, pero ang aking pamilya, maglilingkod sa aking Panginoon. But as for me and my house, we will serve the Lord. Yan ay salita ng isang taong nandun na sa lamplight, twilight ng kanyang buhay. Nasa rurok na. Dahil sa naranasan niya, eksperyensya niya, sa kasaysayan, mananatili pa rin akong tapat sa Diyos. Sa isang Kristiyano, hindi mo pwedeng talikuran ng Diyos sa isang bagay na ngayon nangyayari sa'yo na naghihirap ka. Dahil hindi yun sasapat para kalimutan mo ang lahat ng bagay na ginawa ng Diyos para sa iyo. Yung moment na to, yung sandali na to, tatalikuran mo ang Diyos, balikan mo ang nangyari sa nakaraan. Kaya nga sabi ng kanta, count your blessing one by one. Sabi ni John MacArthur, sa nangyayari ngayon, hindi ko siya kayang kalimutan. Even si Job, sa nangyari sa akin, kinuha niya yung aking mga anak, hindi ko siya sa talikuran. Siyang nagbigay, siya rin may karapatang kumuha, purihin ang ating Panginoon. Ganun ang paniniwala at pananampalataya ng isang taong nakilala niya kung sino ang dapat niyang sambahin. Isa yung Diyos na hindi natin dapat talikuran. Hindi siya pwedeng ikumpara sa lahat ng bagay na kayang ibigay ng mundo na to. Kaya sabi nga, pero ako, pamilya ko, maglilingkod sa Diyos. Kaya sabi nga yung title nito, Dum Vivimus Servimus,
While we live, we serve. Sabi sa verses 19 to 20, you cannot serve both. Yung asynchronous service. Hindi pwedeng pagsabayin yan. Yung Diyos-Diyosan at ang tunay na Diyos. Wala pong asynchronous service. At sinasabi nga, sa asynchronous service, lagi mayroong consequence ng infidelity. Yun yung nakikita ni Joshua. During that time, ang kaharap niya, nagsasalita lang galing sa ilong. Kaya sinasabi niya, na-affirm ko, mamili kayo, kanino kayo maglilingkod. Dahil nakikita niya, ang sabi ng mga tao na to, sa salita lang. Sa Diyos lang kami, kay Yahweh lang kami maglilingkod. Pero yung mga ginagawa nila, kitang-kita ni Joshua. Kung kanino sila naglilingkod. Na-influensyahan sila, yung sinasabi nga, sa kabilang ilog, kung saan nanggaling si Abraham. Na-influensyahan kayo. Egypt, na-influensyahan kayo. Tapos itinira nyo yung mga tao na to sa kanilang lupa na to na nagmamayari at ibinigay sa inyo. Siya magiging pain, bitag sa inyo pagdating sa pagtalikod sa Diyos. Itinira nyo. Nai-influensyahan din kayo ng kanilang kultura. At pagpasok, yung sinasabing, si Yahweh ang pipiliin namin. 2 beses nilang sinabi, si Yahweh ang pipiliin namin, sa Kanya ka maglilingkod. So ngayon, sa sinabi nyo na yan, kayo mismo ang saksi sa harapan ng Diyos. At sinabi nila, opo, saksi po kami sa aming tipan. Ngayon, pasok tayo sa covenant formality. Sabi sa verses 25 to 28. So, ginawa ni Joshua, nagbigay siya ng ng covenant na visible. Sabi sa 25, so Joshua made the covenant with the people that day and put in place statutes and rules for them at Shechem. And Joshua wrote these words in the book of the law of God. So, sinama sa Pentateuch. And he took a large stone and set it up there under the terebinth that was by the sanctuary of the Lord. And Joshua said to all people, behold, this stone shall be a witness against us. For it was heard all the words of the Lord that spoke to us. Therefore, it shall be a witness against you, lest you deal falsely with your God. So Joshua sent the people away. So ngayon, ganun po yung ginawa nila after ng affirmation. Sinasabi ni Joshua, pumili kayo. It's either na sa Diyos-Diyosan o kay Yahweh. Pero ngayon, pinilit nyo, ang pagpili nyo kay Yahweh, saksi kayo. Kaya sabi nga, pag hindi nyo natupad yan, malinaw sa inyo ang consequence. Pero after that, pumasok na yung kwento ng Judges, pumasok na yung 1 Kings, 2 Kings. So yan po yung sinasabi nga na istorya ng Old Testament people. So sa atin po bilang Kristiyano, napakalaga po ng paglilingkod sa Diyos ng may katapatan. Hindi po lang kalalakihan, hindi lang po katatayan. Lahat po tayo bahagi ng isang tipan bilang pamilya na isang Kristiyano. So ang ating pong teksto ay pinagbatang kung Dum Vivimus Servimus, while we live to serve. At dito po pumapasok ang sinasabi ng our family vow. Household covenant. At ang household covenant, meron pong 3 pinupunto. Lifetime commitment, lifetime determination, and lifetime memorial. Lifetime commitment.
It costs our lives serving our God sa ating mga buhay. Sa Matthew, tinuro yung high cost, the cost of being disciple. So sabi sa verses 14 to 15 and 16, it's a lifetime commitment. Serving in sincerity and faithfulness. Ang paglilingkod po sa Diyos, hindi po siya optional. It's a lifetime commitment. Hindi lang po yung dahil pinagpapala ka niya, hindi lang po yung dahil mapayapa at ligtas ang iyong pamilya. Hindi po yung commitment na pag nasusunod lang at tinutugon lang yung panalangin. Hindi yun po yung commitment na pagsagana lang po kayo. Pag sinabing lifetime commitment na sinasabi, ayon kay Joshua, in any circumstances, against all odds. Ang sabi nga, no other forms of idols. Ang idols po in any forms, yung ating pong mahal sa buhay, yung ating pong trabaho, yung ating pong pag-aaral, yung ating pong mga kaibigan, pamilya, pag yan po ay nang ibabaw at mas mataas pa ang pedestal niyan sa tunay na Diyos mo, yung Diyos na buhay, yan po ay idols. Hindi po yung mga Katoliko na may rebulto lang sa loob ng bahay na lahat ng sizes, maliliit. Na pag may nasunog, una siyang nililigtas. So, dahil tinuro yun ng Katoliko, may isip mo, paano magiging tagapagligtas yan? Yan yung unang nilabas sa bahay. Ang Diyos natin, siya po yung nagligtas sa atin. Hindi lang po sa sinasabing kaligtasan sa kamatayan, sa kaligtasan ng lahat ng panahon. Ang kanyang biyaya ay sapat. Laging sa tamang panahon ang kanyang tugon. Hindi lang sinagot yung panalangin mo at natupad, kinikilala mo na sa Diyos at nagpapasalamat ka. No! Kahit yung mga bagay na pinalangin mo at hindi natupad, yan dun ay para sa kabutihan mo. Maraming kwento ang nagsabi na hindi nangyari, hindi natugon. Meron pa yung kwento hindi natuloy yung pag-alis niya sa ibang bansa. Yung pala, yung sasakyan niya aeroplano, magka-crash. Pero noong una, sama-sama ng loob niya. Yung pala, kaya hindi natugon yung kanya ng panalangin, hindi siya nakaalis, mapapahamak pala yung aeroplano. Maraming ganong kwento, tunay na buhay. Yung sa mga panahon naman ng ating mga ninuno, even sa ibang bansa, yung Cold War, merong anak na sa isang batch ng kanyang mga kabataan, siya lang merong anak na may polio. Lahat masigla. Kaya inisip niya, bakit ganun? Panginoon, binigyan mo ako ng anak na may karamdaman. Pagdating pala ng Cold War, lahat ng fit to, maging enlisted men sa pagiging sundalo, lahat nakasama. Pero yung anak niya na may polio, naiwan sa bahay. Ang gera pa naman noon, bibihira lang nakakabalik. So, naintindihan niyo ngayon, bakit meron siyang anak na may polio. So, nalala ko, hindi lahat ng panalangin, yung tinugon, yun ang pagsasalamatan mo, kahit hindi tinugon ng Panginoon. Ano sabi sa Romans? In all things, God works for good for those who love God. Even kahit hindi tinugon. He redeemed us from our past and protect us from all paths of life. Lahat ng himay-himay ng ating buhay. Ganon din ang pagliligtas ng ating Panginoon, even yung provisions. Totoo pa rin ang salita ng Diyos. Sabi niya kay David, ay kay Solomon, wala akong nakitang anak ng Diyos na namatay sa gutom.
Ganun po katapat ang ating Diyos. Kaya hindi natin pwede siyang ipagpalit kahit sa anong bagay na pwedeng i-offer ang mundo na to. Kaya bilang nakaranas ng ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, lifetime commitment. Let's have lifetime commitment. But yung commitment na yan, yung lifetime commitment niyan, mayroon laging challenges yan. Let us compete with gods. All forms of gods, all forms of idols. Labanan po natin. At ang paglaban, hindi yung nando ka na sa kamunoy, saka ka na yung paglaban. No! Ang pakikipaglaban, so umpisa pa lang, gaya ng ginawa ni Joseph. Hindi niya na in-enjoy. And after that, nakikipaglaban siya. Sa pagpasok pa lang, nilalabanan niya. Do not give a devil a foothold. Huwag mo na siyang bigyan ng tsansa. We face modern days idols that compete for our loyalty, such as work, money, success, or the approval of others. Yan po yung kahinaan natin. Yung approval of others. Ewan ko na, narinig niyo na yung kwento na isang ama na naglalakad. Hawak-hawak nila yung isang maliit na kabayo. Yung apo niya, tapos yung lolo, nagdadaan sa kanilang baryo. Ano sabi? Nung una, hawak-hawak nila yung kabayo. Naglalakad silang maglolo. So nadaanan nila, ano ba naman ang dalawa na to, maglolo na to? Merong kabayo, bakit ayaw sakyan? Kasama nilang naglalakad. So ang ginawa ng lolo, after nun, isinakay yung bata, yung apo niya. So pagdaan naman, ba naman to? Matanda na. Tapos ang nilagay doon sa kabayo, yung bata pa. Wala nang awa sa matanda. So ang ginawa, pinababa yung bata, ang lolo naman ang sumakay. So ang sabi naman, bakit yung bata ang naglalakad? Yung lolo naman ang nakasakay. Wala nang awa sa bata, wala nang awa sa apo niya. So, walang approval na naman sa mga nakapaligid sa kanya. Pinababa yung, bumaba yung lolo. Ang ginawa, yung kabayo na buwat-buwat ng dalawa. Meron pa rin sinabi yung tao, ano naman to, baliw na yata to. Kabayo, sila nagbubuhat. Ano ibig sabihin ng kwento? Ano sabi? Ang naniniwala sa ibang tao, baliw. Ano sabi? Approval of others. Kaya laging gusto nating i-please yung ibang tao. Ang nagpapatakbo na ng buhay natin, ibang tao. Naniniwala tayo sa ibang tao, hindi na tayo naniniwala sa Diyos. Ang gusto natin, yung laging kalugdan tayo na ibang tao. We please others. We want approvals from others. Kaya ang napakahirap ngayon, magkaroon ng focus pagdating sa Diyos. Kasi nakaharap ka na sa tao. Kaya sabi nga, hindi pwedeng magsaka ang isang tao na hindi ka pumunta, pwedeng lumuwakad papunta sa Diyos na nakatingin ka sa likod. Nakatingin ka sa iba, mapapahamak ka. Hindi ganun ang paglilingkod. At siguraduhin natin na ang ating tahanan na naglilingkod lagi sa Panginoon. Ensuring that home life reflects a commitment to God. Yan po yung sinasabi nga, napakalaking hamon ang pagsasiguro ng ating pamilya ay naglilingkod. At we must also live out that choice through daily behaviors, action, and attitudes that align in faith. Ano ibig sabihin?
Dapat ang ating pag-uugali, pagsasalita, pakipag-usap, pakitungo, lalo na sa ibang tao, kailangan laging naka-align, laging naka-base sa salita ng Diyos. We must speak with grace. Ang pagsasalita natin, dapat yung sinasabi nga, nagbibigay ng ng blessing sa ibang tao. At ang blessing, hindi lamang yung sinasabing soft-spoken na salita, yung hindi nakaka-open. Kasi si Haring Solomon na rin nagsasabi, open rebuke is better than hidden love. Yung ginawa ni Adam, it's not love. So, panatili natin yung lifetime commitment. It's a challenge. It's a very challenging. Yung sinasabi nga, lifetime commitment. Ang dami natin pwedeng talikuran. We must deny ourselves in order to follow God. In order to carry our cross daily. And that's the cost of discipleship. And number 2, yung sinasabi nga sa verses 19 to 20, a lifetime determination. A lifetime determination. Yung sinasabi nga, maraming dadaan ang hamon sa buhay. We must be determined. Determinado, yung sinasabi nga na walang compromise. Nandun yung integrity. Nandun yung uncompromising devotion against different kinds of idols. Our God is a holy God. Sabi ni Joshua sa verses 19 to 20. Ang Diyos natin, banal, na mapanabugoing, seloso. Ayaw niya na may kasabay. Kaya nga, asynchronous service asynchronous love. Hindi ka pwedeng magmahal ng sabay. Hindi ka pwedeng maglingkod ng sabay. Wala sa Panginoon yan dahil nga siya ay Diyos na banal. Our God is a holy God. Our God is a jealous God. So nandun dapat yung lifetime determination natin. At sinasabi nga sa verse 20, yung pagtalikod sa Diyos after that, yung sinasabi nga na covenant, ang sabi niya, apostasy. And apostasy is unforgivable sin. Ang apostasy ay pagtalikod sa Diyos, papunta ron sa Diyos-Diyosan. Pagtalikod sa Creator at paglilingkod sa creature. Kailangan malinaw sa atin yan. Hindi natin pwedeng paglikuran at sambahin ang isang nilikha lamang ng Diyos. Ang Diyos na manlilikha ang dapat nating paglingkuran. Kaso sa nangyayari, mas tinitignan natin ng may bigat ng pagmamahal at paglilingkod, yung mga bagay na panandalian lang. Ang sabi, ito yung eternal God. Ito yung naghihiling ng paglilingkod at katapatan. Kaya sabi nga, yung paglumihis ka dyan, left or right, ang sabi, it's apostasy. It is an unforgivable sin. So let us serve with determination, lifetime. So hamon sa atin, we must repeatedly and consistently choose to serve God. Gaya na sinasabi ni Joshua, pinauulit sa kanila, ngayon kayo mamili, sino ang paglilingkuran nyo? Sino? Ang kausap niya dyan, hindi lang mga kalalakihan. Ang buong pamilya. Ang buong clan na napapaloob sa Israelita. Even when it comes to sin, even when it seems difficult, because serving God is not optional. Yan yung binabanggit ko kanina. Ang paglilingkod sa Diyos ay hindi optional. Yung sinasabing maglilingkod ka lang pag gusto mo. Maglilingkod ka lang dahil tinugon ang pangangailangan mo. Maglilingkod ka lang dahil libre ang panahon mo. Pero ang sabi ng mga Christians,
Ang sabi niya, pag ayaw mong manalangin, nahihirapan kang manalangin, yan ang panahon na dapat kang manalangin. Kasi ang paglilingkod sa Diyos, hindi siya optional. Yung pagkaya mo lang. It costs life. Kaya nga lifetime determination. Even nasa ilalim ka o nasa iba't ibang klase ka ng struggles, even in difficult times, serving God is not an option. It is a lifetime determination. Serving God is continuous, a daily decision, not a one-time event. And even when others' options seems more appealing. Sinasabi nga na mas kabigani at mas gugustuhin mo yung other options. Mas kaligod-ligod siya. But, ang sabi, even, yung mga panahon na yun, mas determined to serve God. This saves every part of life, and when God is put first, other aspects of life fall into their proper place. Nakalimutan ko yung sa Proverbs eh. Pag ikinumit mo yung plan, pag kinumit mo yung plan sa buhay mo, lahat inano mo sa Kanya, lahat magiging in proper place. So ito yung sinasabing, when you put God first, siya yung creator, siya determine niya lahat. He knows all things, omniscient ka. And all powerful God siya. Kaya pag kinumit mo sa Kanya, ibinigay mo lahat sa Kanya, lahat magiging malalagay lahat sa ayos. At yan sinasabing, all other aspects of life fall into their proper place. So yung sinasabi nga na it's a lifetime determination. Yung sinasabi nga, yung integrity mo, nandun. Pangahawakan mo yan. Kahit na dumaan sa buhay mo yung kagaya ginawa kay Joseph, ginawa kay Hope, still nananatili silang tapat sa harapan ng Diyos. Gaya ng ating Panginoon, lahat ng pagsubok, lahat ng temptations, lahat ng offer ng mundo na to, para sambahin mo ang Diyos-Diyosan dito. Ang sabi ni Jesus, wala akong ibang sasambahin maliban sa Diyos. And even sinasabi nga ni na John MacArthur, na nabasa ko, bakit ako magagalit sa Kanya sa panahon na to? Bakit ako magtatampo sa Kanya sa panahon na to? Ito ay bahagi lang ng kabuuan ng aking buhay. Ano ang ikasasama ng loob ko? Ano ang magiging dahilan para talikuran ko siya? It's only a moment in a lifetime. Hindi ko siya pwedeng ipagpalit sa nangyari sa akin sa buhay na to. And point 3, yung sinasabi sa verses 25, 26, 27, a lifetime memorial. Bakit ginawa ni Joshua yun? Para magsilbing paalaala. Ang sabi, ang gamot daw sa isang taong makakalimutin, laging paalala. Ganyan po tayo dati sa ating mga magulang. Nakukulitan na tayo sa ating mga magulang. Hindi natin alam na yung sinasabi niya, yun din yung naranasan niya sa kanyang mga magulang. Na ang gamot sa isang taong nakakalimot, paalala. Para mag-retain sa isip natin. At ganyan din po yung ginagawa ng atin ng Diyos. Inuulit-ulit. Bakit? Maraming mahamon sa buhay natin ang magti-trigger para kalimutan natin yung ating pinangakuan, yung ating inanuhan ng pangako ng paglilingkod. Kaya sabi nga, sa ginawa ni Joshua, yung kung ano ginawa kay Abraham, yan din ang ginawa niya ulit dito, yung covenant renewal. Naglagay siya ng isang memorial.
at ang memorial na to para maitali ang mga Israelita na nasa harapan niya na nangako sa kanilang pagsunod sa Diyos. Memorial is a type of obedience. Is a type to obedience. After the people committed, Joshua wrote these words in the book of the law of God and made a covenant. Yung sinasabi nga na, don't bibimos sa bimos. While we live, we serve. It's a lifetime. Buhay na to. Ito na yung buhay ko. Sa mga nakakilala sa tunay na Diyos na buhay, malalaman niya na ang buhay niya, ang layunin niya para magbigay ng kalatian sa Diyos. Hindi tayo binigyan ng buhay dito sa lupa para enjoy natin to and after that mamamatay na tayo. No. Ang buhay na to, ibinigay yan ang buhay sa iyo para magkaroon ka ng tsansa makilala ang tunay na Diyos sa buhay mo at luwalatiin siya habang narito ka at humihinga sa buhay na to. It's a lifetime service. Kaya sabi nga, nagtayo siya ng lifetime memorial. Kaya nga pinilit ko gumawa si Praise. Meron po tayong kanya-kanya na ipiprint na 2x3 na square foot. Yung ating household covenant, ilagay natin sa bawat tahanan natin kung saan madalas tayo dadaan. Kasi matatandang pamilya, yung mga lola at lola, yung mga nanay tatay, dati, inilalagay sa kwento sa akin ni Pastor Noel, yung pamalo. Ilalagay niya sa bahay kung saan lagi nakikita ng bata. Para makita niya yung disiplina. Ito yung disiplina. Ngayon yung household covenant natin, ilalagay natin sa lugar na kung saan lagi natin nakikita, bilang paalaala sa atin. We must ensure that the next generation would know and serve God. Dahil kwento ng Judges, panahon ni Joshua, madalas po silang tumalikod at maglingkod sa Diyos-Diyosan. Sa kabila na naranasan nilang katapatan ng Diyos, nandun pa rin yung kanilang pagtalikod sa Diyos. Kaya sa atin ngayon, ang ating paglilingkod, kinisiguro din natin na hindi lang sa pakanahunan natin, kahit yung maliliit na bata, ayon din sa kwento ng Judges, ayon sa panahon ni Joshua, yung mga next generation, nakalimutan na ang ginawa ni Yahweh sa buhay ng kanilang mga ninuno. Kaya sila gumagawa na ayon sa kanilang kagustuhan, yung maganda sa kanilang paningin, yun na yung ginagawa nila. Yung gusto nila, yun na yung ginagawa nila. Dahil nakalimutan na nila kung sino si Yahweh. At yun po yung tungkulin ng bawat magulang. Siguruhin natin na ang ating anak ay kilala ang Diyos at ipaunawa na siya lang ang pwede nating sambahin. Ang sinasabi nga, we must ensure that the next generation would know and serve God, as faith cannot be inherited. Hindi po namamana ang pananampalataya. May mga turuang ganyan eh. Nanay, tatay, kasama sa tipan, kaya yung anak kasama sa tipan. No! Ang sabi ni Solomon, train up a child the way he should go. Para sa pagtanda niya, hindi siya lalayo dito. Ang bata po, hindi po yan sinasabi nga na tututrain natin para magkaroon siya ng kaligtasan. Ay, ito sinasabi ni Solomon, ituro mo yung tama. Para pagtanda niya, hindi siya lalayo, he will not depart from it. So, sa ating katuruan, hindi tayo naniniwala na ang anak ng mananampalataya rin. No. Hindi lahat. Kasi ang hiyaya ng kaligtasan ay dulang sa mga pinili. Pero hindi dapat pwedeng ialis bilang patungkulan ng isang magulang na hindi natin dapat ituro kung sino yung Diyos na sinasamba natin at kung paano rin sa paglilingkuran.
dahil ang pananampalataya ay hindi minamana. We must have a memorial to remind us and future generations of our promise and God's faithfulness. Maglagay po tayo ng a lifetime memorial. Lifetime. Ibig sabihin, pag kumukupas na yan, palitan ng panibago, a lifetime memorial. At sabi nga, siguraduhin na susunod na henerasyon, kilala nila ang Diyos at kung paano nila paglilingkuran ito. Meron po tayong katungkulan sa bawat isa, even sa family. Because faith cannot be inherited. Living a life that consistently honors God and set a godly example for others is a powerful living memorial. So yung buhay po natin, hindi lang lamang sa pagtuturo. Even yung ating testimony, lalong-lalo na sa mga bata. Dahil siya ang unang pinanunod niya ay ang kanyang magulang. At ang sa magulang niya, siya nagbabase kung paano siya mamumuhay. Kaya mahalaga po ang ating testimony, even sa ating family, even sa ating relatives, and even sa ating community. Yan po ay magsisibing tayo mismo ay lifetime memorial. Ang sabi ng isang pastor, ng isang preacher, ang mga nakapaligid sa atin, hindi yan nagbabasa ng Biblia. Yung nagsasabing Kristiyano, ang kanilang binabasa. Ano ibig sabihin nun? Pag may nakita sila sa atin, pipintasan nila, hindi lang tayo, kundi ang ating pananampalataya, ang ating profession, at mismo ang ating Diyos na sinasabi natin, sinasamba natin. Kaya it's a lifetime memorial. Kaya maging maganda tayong patotoo sa ating mga pamilya, kamag-anak, at sa ating komunidad. Bilang pagtatapos, this a declaration of battle within and outside ourselves, and not only a prayer itself. He is the first who conquered everything with regards to our redemption requirements, to appease the wrath of God upon wretched sinners like us, and through His earned righteousness imputed to us, we are not called children of our Creator, Father. Kundi dahil sa Kanya, hindi tayo matatawag as a children of God sa ginawa ni Kristo sa atin. Dahil lang po tayo ay wretched sinners. We are only saved by grace. And now the battle is real in each of us. Satan is going to come and tempt you this way and that way in all the areas of the world. But the man of God and the woman of God chooses God's way and is blessed. That's the way God wants it. We are the living representation of Jesus Christ in the world, and our greatest and highest calling is to do His will. Ano ang chief purpose sa paman? To glorify Him and enjoy Him. Proverb. Yan po yung layunin ng Diyos kung bakit nilikha ang bawat isa sa atin. So sa mga wala pa sa Panginoon, huwag mo lang hintayin na umabot ka sa crossroad, na wala ka ng choice. Choose Him. Choose life. Choose eternal life. Manampalataya kay Kristo at mamuhay ka ayon sa Kanyang salita. Yan ang magbibigay sa iyo ng katiyakan sa buhay na to. Lahat po ay nangyayari na ngayon. At ang sabi, yan na yung sinasabing new normal.
Yung global warming, kung napapansin nyo, lahat nasa loob ng year 2025. Pakonti-konti pa ng 2024 and 2023. Ang sabi ng mga expert, yung nangyayari ngayon, yan na yung new normal. At sabi, getting worse. Yung nangyari sa Thailand ngayon, latest, ang mga bubong lang ang nakalutang. At sabi, it is getting worse. Let us commit our lives to the Lord. Hindi po natin dapat ibigin ang mundo na to. Kasi ang mundo na to, maglalaho, kukupas, masisira, mawawala. Pero ang Diyos, nasa sambahin natin, mananatili hanggang wakas. So yung ating household covenant, niling ko po si Pastor doon magbasa, siguro after this prayer, sa ating closing prayer. At kung manalangin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy papasalamat sa inyo sa araw na ito. Na minabuti nyo ng base sa amin ay patuloy na matugunan ang pangailangan ng aming kaluluwa sa buhay na ito. Kayo po ang liwanag sa aming nilalakaran at kayo rin po ang karunungan na nagbibigay sa amin upang kung paano mamumuhay sa mundo na ito. At kayo po ang nagbibigay din ng biyaya upang manatili kami sa katapatan sa paglilingkod sa inyo. Kaya dalangin po namin na sa oras na to at bilang saksi sa bawat pamilya na maipagtipan sa inyo, tunay nga na lakipan nyo ang bawat sa amin ng biyaya na bumula sa inyo. Upang sa ganun, muli, sa anumang oras kami na umarap sa inyo, maabutan niyo ba sa amin na mabuti at tapat na naglilingkod lamang sa inyo. Ito po ang aming sapdalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So bago po tayo maawit ng last, so hindi ko si Pastor Dong na pangunahan tayo sa ating household program. Lakihan mo nga, bitin ako nga. Yan. Lakihan mo ba ng konti?